Here's my take about healthcare layoffs in Finland. Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene. So, kumusta kayong lahat guys? I hope you're okay. So, this past days, marami akong na-receive na mga message and may mga nagko-comment din regarding sa fear nila dito sa Finland, kung paano na sila, kung matutuloy pa ba sila papunta Finland, kung itutuloy pa ba nila yung papunta nila dito sa Finland dahil sa mga news, and kasama na yan sa latest vlog ko na healthcare layoff sa Finland. So, yung kung itutuloy pa ba yung pagpunta sa Finland or matutuloy pa kaya sila dito sa Finland, yung mga question na yan, hindi natin yan masasagot dahil hindi naman natin control kung anong mangyayari sa mga next months, sa mga susunod na taon. Hindi natin alam kung anong mangyayari dito sa Finland. And hindi natin alam kung ano rin yung situation sa kanya-kanyang mga agency. Pero I just want to share also yung opinion ko bilang isang nurse na nagtatrabaho sa field. Gusto kong i-share sa inyo yung mga nakikita ko bilang isang nurse dito sa Finland. So, again guys, disclaimer, this is my opinion. These are all from my experience and I am not speaking on behalf of the Filipino nurses here in Finland. This is just for me. This is just my opinion. So, here's my take about healthcare layoffs in Finland. So, according to the news, yes, it's true. There is healthcare layoff in Finland, particularly in HUS. So, HUS hospital, not in nursing home. So, I hope that's clear. Sa HUS hospital, hindi sa mga nursing home. Ano nga ba ang HUS? Helsinki University Hospital. So, isa itong hospital, malaking hospital na nag-organize ng specialized care sa Uusimaa region. Kasama sa Uusimaa region ang Helsinki, Espoo, Vantaa at mga kalapit na city dito sa capital. Pero hindi ko sinasabi na hindi affected ang mga nursing home. Affected pa rin ang mga nursing home dahil according sa budget proposal for 2025 ng government, magdi-decrease sila ng budget sa healthcare sector and under ng healthcare sector ang mga nursing home. So, na-mention doon na ang caregiver to patient ratio ay bababa. So, mula 6.5 caregiver to 10 clients, magiging 6 caregivers to 10 clients. Ibig sabihin, mas kokonti na ang mga nurses na mag-aalaga sa mga clients. So, ang magiging result niyan, mapapagod ang mga nurses dito. So, pag napagod yung mga nurses, ang maaaring mangyari dyan ay maraming magre-resign. Magkakaroon din ng mas maraming sick leave or mga Cyrus Loma. Mas lalong magkakaroon ng problema sa shortage ng mga nurses. And dyan napapasok yung mga immigrant nurses. And I believe na kailangan ng Finland ng mga nurses, immigrant nurses, para solusyonan ang problema nila sa shortage ng nurse. I'm not saying this na para i-convince kayo na ituloy yung Finland or to assure you na magiging okay na makukuha kayo dito sa Finland dahil may shortage. I just want you to know kung ano din yung nangyayari sa field, kung ano yung hindi nyo nakikita sa field. So, yun, meron pa rin talagang shortage sa mga nurses, sa mga workplaces na napuntahan ko. And until now, kung saan din ako nagtatrabaho ngayon. Pero guys, despite nung may shortage of nurses, mas naging stricto naman sila sa language level requirement sa mga nurses. Hindi natin alam ang rason. Maaring ang rason ay dahil sa mga past experiences nila na kung saan kumuha sila ng mga nurses na hindi sapat ang language level. And maaring hindi maganda yung experience nila kaya ngayon ay mas naging strict sila sa language. Maaring ganon. Siyempre, hindi natin ma-confirm kung ano talaga. Pero guys, gusto kong maging aral ito para sa atin. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin din. Sana'y gamitin natin ito as a reminder na kailangan na natin i-level up ang Finnish language natin. So, para sa mga naghihintay
ng application nila papunta sa Finland. Gamitin natin yung time na ito para mag-aral. Mas galingan pa natin yung Finnish language natin. Mas aralin pa natin yung Finnish language natin. Pag umokay na yung sitwasyon, mas magaling ka na sa Finnish. And also, para sa mga nandito naman na sa Finland, ito rin yung reminder natin para i-level up na rin talaga yung language natin. Kasi guilty ako dyan, guys. Mula nung nag-graduate ako, tinago ko na lahat ng mga papel ko sa Finnish language training. So, parang hindi ko na kailangan. Pero, which is mali pala yun. Kailangan nire-review pa rin natin. Or at least, may mga ways tayo para mas maging expert tayo sa Finnish. Kasama na dyan yung panonood ng simpleng mga children program in Finnish, mga ganon. Tulad ng Pikkukakkonen, mga ganon. At least kahit pa konti-konti, meron tayong ginagawang way para i-enhance yung Finnish language natin. Yun. So, that's my project. Gusto kong i-enhance yung Finnish language ko and gusto kong isabay kayo sa pag-level up ng Finnish language. Yun. And para naman sa mga tao kung itutuloy nila yung pagpunta dito sa Finland, of course, hindi ko yan masasagot. Nasa inyo yung desisyon. Hindi ako makakapag-desisyon para sa inyo. Ang kailangan nyong gawin dyan, guys, ay mag-research. Yan. So, kompleto yung maraming sources. Ilalagay ko sa description box below yung link kung saan nyo makikita yung mga latest news about Finland. And also, gamitin nyo ang social media. So, based sa may mga nakikita ko sa TikTok, Facebook, ganyan, nagsashare ng mga experience din dito sa Finland. Maraming nagsisisi kung bakit nila tinuloy ang Finland and marami ring kontento. Again, may mga kanya-kanya tayong experience based sa mga na-experience nila and based din sa bawat tao. So, hindi natin sila ma-judge. May mga iba't iba talaga yung mga experience natin na nakaka-apekto kung bakit natin masasabing okay ang Finland or hindi. Again, at the end of the day, ikaw lang yung makakapag-decide para sa sarili mo. It's about making decision. It's either you make a decision to stay in one place or you make a decision to try something new. And when you make a decision, you always have to take responsibility on your decision. So, kung nag-decide kang magstay sa isang lugar, so, pangatawanan mo. Nandyan ka lang sa lugar na yan. Once na nandito na kayo, kailangan yung pangatawanan yan. Be strong. Ito yung ginawa nyong decision. So, kailangan mong gawin din yung part mo. Kailangan mong mag-aral para makakope ka. And also, kailangan, ang matinding kalaban mo din dito, yung climate. So, kailangan mo rin pangatawanan. Sobrang lamig dito, so, kailangan mong solusyonan. Siyempre, bumili ka ng mga warm clothes. And also, you have to think of activities para maging masaya ka during those cold, dark days. Yan. Pero either way, marami ka pa rin matututunan. Either way, marami kang may experience. Yan. As for me, ang Finland ngayon ay mahirap ang buhay sa Finland ngayon, sa totoo lang. Ang mamahal lalo na nandito kami sa Uusimaa region, kung saan mas mahal talaga, mas mahal ang pamumuhay compared sa mga smaller cities, smaller province, ganun. Mas mahal talaga. Pero, I'm happy dahil kasama ko yung family ko. Kasama ko yung mga anak ko at yung asawa ko. Merong lugar kung saan namin pwedeng iwan yung mga anak namin, which is yung daycare, at habang kaming mag-asawa ay nagtatrabaho. And of course, gusto ko rin sana kasama ko yung family ko, yung whole family ko, yung nanay ko, yung parents ko, yung mga kapatid ko. Wini-wish ko rin yun, pero iba na Iba na yung situation ngayon. Iba na. Isa na akong adult, isa na akong nanay. Mas priority ko na yung future ng mga anak namin. So, yun. It's a matter of priorities din. So, that's it guys for today. I hope may nakuha kayo sa video ito. Sana makatulong ang video ito. So, remember guys, you only live once. So, enjoy life. God bless and take care. And I will see you on my next vlog. Bye-bye.